Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi namin sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Aileen, 25 anyos at taga Cavite. 23 ako noong nakapag-asawa. Ngayon ay magtatatlong taon na kaming kasal ng asawa ko. Dati akong beauty product dealer at ngayon isa na akong online seller ng kung ano-anong produkto na maaari kong ibenta. Ang asawa ko naman ay nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang fast food chain sa kabilang bayan. Nabuntis ako noong 23 anyos ako. Kaya nga lang ay nakunan ako. At hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nabibiyayaan ng supling ng aking mister na si Mike. Magkaganon man ay nagpapasalamat pa rin kami. Plano kasi namin na mag-ipon na lang muna kami hanggang sa makain na namin na bumuo na talaga ng masasabi naming pamilya. Pareho kasi kaming galing sa naghihikahos na pamilya ni Mike. Marami kaming paghihirap na dinanas noon at ayaw namin na maranasan din yon ng mga magiging anak namin. Kaya naman ay todo trabaho kami pareho para makapag-ipon. At sa awa naman ng Diyos, kahit papaano ay nakakaipon naman kaming dalawa. Gamit din ang perang naipon ay nakapagpatayo kami ni Mike ng sarili naming bahay. Maliit man ay hindi na bali. Ang mahalaga lang naman sa aming mag-asawa ay mayroon kaming matitirahan. At hindi ko na kailangang makisama sa mga biyanan kong hindi ko masyado maintindihan ng pag-uugali. Mabuti na lamang at maintindihin ng asawa ko. Kaya namang nakiusap akong bumukod na lang kami ay kaagad naman niya akong pinagbigyan. Hindi mo ba talaga makakaing ayusin na muna yung sirang tubo sa may lababo natin, mahal? Tanong ko sa aking asawa. Pinanood ko si Mike habang sinusuot niya ang uniform niya bilang isang security guard. Lumapit pa nga ako sa kanya upang tulungan siya. Hindi ako marunong mag-ayos yan eh. Bukod dun, tanghali na rin ako sa trabaho. Pasensya na, mahal. Hayaan mo, tinawag ko na si Arthur. Siya nang mag-aayos niyan mamaya, sagot niya. Si Arthur ay kumpare ng aking mister. Inaanak kasi ni Mike ang pangalan nito at marunong din tong mag-ayos ng mga sirang lababo at iba pa. Ngumiti at tumango naman ako. At kinuha ko na sa lamesa ang lunchbox na hinanda ko para sa asawa ko at saka hinatid siya palabas sa aming bahay. Mag-iingat ka sa trabaho, ha? At huwag masyadong magpagod, okay? Ubusin mo rin yung niluto kong lunch mo. May nilagay din akong mansanas dyan. Bilin ko sa kanya. Natatawang hinalikan naman ni Mike ang pisngi ko. Sabay haplo sa bewang ko pa ibaba. Nakurot ko tuloy siya nang wala sa oras. Puro ka talaga kalokohan dyan. Sita ko sa kanya. Basta, walang tulugan mamayang gabi, ha? Nakangiting sabi niya. Napangiti na rin ako at tumango na tila excited. Sa totoo lang ay wala pa ring kupas ang lambingan namin ni mister pagdating sa kama. At masasabi kong laging mahusay ang mister ko dahil walang gabi na hindi niya na ibibigay ang pangangailangan ko bilang babae. Kaya naman wala na talaga akong hahanapin pa sa kanya. Sige na, mahal. Aalis na ako at baka tanghaliin na ako sa trabaho. Kapag dumating si Arthur, pakainin mo na lang din. Huwag mo nang bayaran at ako nang bahalang mag-abot sa kanya. Saad ni mister. Ganun ba? O sige, mahal. Matapos umalis si Mike, muli na akong bumalik sa loob ng aming bahay. Nagsimula na rin ako sa paglilinis. Nagluto na rin ako ng pananghalian. Magla-live selling kasi ako mamaya at ilang oras din ang itatagal noon kaya kailangan kong magluto na para wala na akong poproblemahin pa.
Nagmamap na ako ng sahig nang bigla akong makarinig ng sunod-sunod na katok sa aming pintuan. Kaagad kong tinigil ang ginagawa at pinagbuksan ang kung sino mang yun. At baka si Arthur na yun. Hindi nga ako nagkamali. Ang tuberong si Arthur nga ang dumating. Magkasing edad lang sila ng asawa ko. Pareho silang 30 taong gulang na. At bata pa lang sila ay magkaibigan na silang dalawa ng asawa ko. Kaya naman pati ako ay napalapit na rin kay Arthur dahil lagi din tong pumapasyal dito sa bahay kasama ang kanyang anak. Magandang umaga, Eileen. Pinapunta ko ni Mike para ayusin daw yung lababo niyo. Anya. May katangkaran si Arthur. Kayo manggi ang balat. At medyo malaki rin ang pangangatawan. Matagal lang namatay ang kanyang asawa. Kaya mag-isa na lamang niyang binubuhay ang kanilang nag-iisang anak. Kung minsan, at wala akong ginagawa, inuuwi ko rito sa bahay ang kanyang anak. At ako na muna ang nag-aasikaso, lalo na kapag nasa trabaho siya. Sinika, sana'y sinama mo ng anak mo para dito na muna siya sa bahay. Sabi ko. Anak na nanay si Nika. Siya raw munang mag-aasikaso at namimiss ng kanyang apo. Sagot ni Arthur. Tumango na lamang ako at niyaya na siyang tumuloy sa loob ng bahay. Diretso kaming dalawa sa kusina. Itinuro ko sa kanya ang kanyang gagawin. Pero mamaya mo na ayusin yan. Nagluto kasi ako kanina ng sinangag. At pritong isda. Kumain ka na muna. Alok ko sa kanya. Ngumiti naman si Arthur at lumingon sa akin. Kailan kaya ulit ako makakapag-asawa? Nakakamiss yung may nag-aasikaso sa'yo. Komento niya at naupo na sa hapag. Bakit ba kasi ayaw mo pang mag-asawa? Matagal naman ang patay ang asawa mo Pwedeng-pwede ka na ulit mag-asawa. Sabi ko, habang pinagsasandok siya ng kanin. Naghahanap lang ako ng babaeng katulad mo. Yung maalaga, masipag, at syempre maganda. Tugon niya. Bigla akong natawa sa sinabi niya. Pero inaamin kong kinilig din ako sa puntong yon. Sira? Nag-iisa lang ako at para na sa kumpare mo. Pangaasar ko sa kanya. Hindi naman sigurong masama kung papangarapin ko rin yung katulad mo, hindi ba? Saad pa niya. Nagulat ako at agad na palingon sa kanya at medyo nakaramdam din ako ng pagkailang nang uhuli ko siyang nakatingin sa katawan ko. Kung hindi kita pinakilala kay Mike noon, tiyak na akong napakasawa mo ngayon. Dagdag pa ni Arthur. Natigilan talaga ako sa mga pinagsasasabi niya. Pero totoo ang mga yun. Dati akong may gusto sa kanya. Yun nga lang, nung nakilala ko si Mike at manligaw siya sa akin, ay nabaling sa kanya ang buong atensyon ko. Tapos siya naman ay nakilala rin si Maylene, ang asawa niyang namatay sa aksidente. Ang tagal-tagal na niyan, Arthur, sabi ko. Oo nga, hindi ko lang talaga makalimutan. Pero, ang swerte talaga sa'yo ni Mike. Tingnan mo. Ang ganda mo. Ang sexy. Ang kinis. At ang bango pa. Saad nito. Hindi ko alam kung ba't niya sinasabi ang mga yon. O dapat yatang hindi na niya yun sinabi. Medyo naiilang kasi ako sa mga pinagsasabi niya. Pero hindi ko alam kung bakit parang natutuwa rin ako sa aking mga naririnig. Tumigil ka na nga dyan. Ang mabuti pa, ubusin mo na yan. At ang makapagsimula ka na sa pag-aayos ng lababo. Sagot ko. Kapag ba tapos na akong kumain? Pwede bang ikaw naman yung sinod ko? Pilyong sagot niya sa akin. Natigilan ulit ako sa sinabi niya. Hindi ko alam ang isasagot ko ng mga oras na yun. Ramdam ko na rin na para akong lalagnatin ng mga sandaling yun. Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o pinagtitripan niya lamang ako.
Umirap na lamang ako at hindi na siya pinansin pa. Muli akong bumalik sa ginagawa kong pagmamap ng sahig. Habang nag-aalmusal siya at sa tuwing magtatama ang aming mga paningin, ay panay ang ngiti niya sa akin na parang may gusto siyang ipahiwatig. Hindi ko alam kung pakiramdam ko lang ba yun o sadyang tama lang ang aking kanina pang hinala. Ilang sandali lang ay nakita kong kinukumpuni na ni Arthur ang nasira naming gripo sa lababo. Nang makapaglinis na ako, inayos ko na rin ang mga kakailanganin ko para sa pagla-live selling. Kalaunan ay kaharap ko na ang aking cellphone at nagsimula na akong magtinda sa harap ng aking cellphone sa may sala. Yun nga lang, kahit abala ako sa mga ginagawa ko, ramdam ko pa rin ang mata ni Arthur na nakatingin sa akin. Wala kasing harang ang sala at lababo namin, kaya malaya niya pa rin ako nasisilayan mula sa kinaroroonan niya. Malalim ako ang napabuntong hininga at saka minadali na ang pagbebenta. Kakaunti lang din naman ang mga nanunood ng live selling ko. Nang medyo makabenta na ako ay tinigil ko na rin. Nag-aalangan kasi ako sa mga pagsulyap ni Arthur sa akin. Hindi ka pa ba tapos dyan? Tanong ko kay Arthur nang magawi ako sa kusina upang kumuha ng tubig na aking iinumin. Malapit na akong matapos. Matipid na sagot naman ni Arthur. Pero nagulat na lang ako nang bigla siyang tumayo, sabay lapit sa akin at niyakap ako. Kanina pa ako nagpipigil sa'yo, Eileen. Alam mo ba yun? Bulong niya. Ano ba yung pinagsasabi mo, Arthur? Alam mo naman may asawa na ako, hindi ba? Angal ko. Alam ko. Pero hindi naman siguro masama kung paminsan-minsan ay susubok ka rin ng ibang lalaki, hindi ba? Saad ni Arthur. Nagulat at natigilan ako sa kanyang sinabi. Lumakas ang kalabog ng puso ko ng oras na yun. Lalo na nung buhatin ako ni Arthur at isinampan niya ako sa ibabaw ng lababo namin. Saglit niya akong pinagmasdan bago niya ako suyuin ng halik sa labi. Kahit na nakaupo ako sa lababo namin at nasa harapan ko si Arthur, ay mas matangkad pa rin siya sa akin. Hindi ko alam kung anong klaseng demonyo ang bumalit sa akin. Buong puso akong tumugon agad sa nais ni Arthur. Ni hindi ko man lang siya itinulak palayo bilang pagprotesta. Bagkus ay mas lalo ko pa siyang hinila palapit sa akin. At sa puntong yun, nakalimutan ko ang pangako ko noon kay Mike na sa kanya lamang ako. Ewan ko bakit ako nagkakaganito ngayon. Ang labi ni Arthur ay unti-unting bumaba sa aking leeg. Hanggang sa bumaba pa. Doon na ako tuluyang sumuko at inayaan ko ang aking sarili na pangunahan ng pagkakasala. Sa araw na yun, paulit-ulit kaming nagpakasawa ni Arthur sa kusina. Dumating pa sa puntong, lumipat kami sa kwarto namin ng mister ko. Walang sawa at walang kapaguran si Arthur sa akin. Kaya naman lunod na lunod ako sa pagkakasala ng araw na yun. Hindi ko man lang naisip ang sasabihin at magiging reaksyon ng asawa ko kapag nalaman niyang hinayaan ko lang ang kaibigan niyang dalihin ako sa alapaap. Nang makontento kami ni Arthur, ay tsaka pa lamang kami nahimasmasan sa kasalanang nagawa namin. Dali-dali akong umalis sa kama at tumungo sa banyo upang maligo. Nagdala na rin ako ng damit at doon na nagbihis. Nang matapos ay lumabas na rin ako at wala na si Arthur sa aming kwarto. Muli akong nakahinga ng matiwasay at agad tinanggalan ng sapin ang aming kama. Kumuha ko ng panibagong sapin at ang luma naman ay inilagay ko na sa labahin. Natatnan ko si Arthur na ngayon ay tinuloy na ang trabaho sa pag-aayos ng aming gripo at umaarting parang walang nangyari sa aming dalawa.
Nagpa siya akong lumapit sa kanya at kausapin siya. Yung nangyari kanina, pwede bang kalimutan na lang natin, Arthur? Sabi ko. Natigilan si Arthur sa kanyang ginawa. Tsaka lumingon sa akin. Ano? Ganun-ganun na lang yun sa'yo? Paano kung magbunga yun? Tanong niya. Sana nga hindi. Dahil isang malaking kalokohan ang nangyari. Dapat nga hindi pa yun nangyari. Pero may kasalanan din naman ako. Nagpadala ako sa'yo. Ako nang nakikiusap, Arthur. Ito ang unang beses na may namagitan sa atin. At sana, ito rin ang huli. Seryosong sabi ko sa kanya. Napipilitang napatungo na lang si Arthur at wala nang nagawa sa sinabi ko. Nasa ganong kaming sitwasyon nang biglang dumating si Mike. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yon. Paano na lang kung naabutan niya kami ni Arthur kanina? Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag nangyari yon. Mukhang seryoso masyado yung pinag-uusapan yung dalawa dyan Ani Mike nang makalapit siya sa amin. Bakit ang aga mong umuwi, mahal? Kinakabahang tanong ko. Medyo sumama kasing pakiramdam ko. Sagot niya sa akin at saka binalingan ng kanyang kaibigan. Kamusta pare? Malapit na ba yung matapos? Oo, matatapos na. Yung asawa mo kasi masyadong makulit Pinag-aasawa na rin ako at matagal-tagal na rin naman daw wala si Maylene. Sabi ko nga sa kanya, mag-aasawa lang siguro ako kapag nakakita na ako ng babaeng katulad niya. Nagtawanan ang magkaibigan. Habang ako naman ay kabadong-kabado pa rin sa isang gilid. Wala ka nang makikitang katulad ng asawa ko sa panahon ngayon, pare. Kaya mag-asawa ka na at huwag ka nang maghanap ng kagaya niya. Saad ni Mike. Mukhang ganun na nga yun, Mike. Pero masasabi kong, swerte ka talaga sa kanya, pare. Nakangiting sabi nito. Nagkatinginan kami ni Arthur ng mga sandaling yun. Nakikiusap ang mga mata ko nung tingnan ko siya. Hindi ko kaya kung malalaman ni Mike ang nagawa ko. Mabuti na lamang at mukhang naintindihan naman yun ni Arthur at nanahimik na lamang siya. Matapos maayos ni Arthur ang lababo namin, ay agad inabot ng mister ko ang bayad at binigyan pa niya to ng tip dahil mahusay daw talaga si Arthur trumabaho. Sa isip-isip ko naman, talaga namang mahusay ang kumpare niya, pati sa kama. Nagpasalamat naman si Arthur sa mister ko. Sabay tingin ulit sa akin at palihim ng ngumiti. Ngumiti na lang din ako bilang pasasalamat din sa minsang karanasang binigay niya sa akin. Matapos ang namagitan sa amin ni Arthur, ay panay na ang pag-iwas ko sa kanya. Hindi ko nga lang yun pinapahalata kay Mike dahil nasisigurado kong magtataka siya. Pasasalamat ko naman dahil hindi na ako muling nadala pa ng uhaw. At ibinuhos ko na lamang ang aking atensyon at pagmamahal sa aking asawa. Ngayon ay nagdadalang tao na po ko at sobrang tibay na rin ng relasyon namin ni Mike at wala na akong mahihiling pa kundi ang makasama siya ng matagal. Hanggang dito na lang po ang aking istorya.